Hello po, good evening everyone. Good afternoon pa lang pala. Hello po, good afternoon Good everyone. afternoon. Good afternoon Good po. Good afternoon Mukha pong po. afternoon. evening na po kasi dito. Kamusta po kayo? Dito din sa amin. Ayan, salamat po kasi kahit may bagyo ay nandito po tayo at sama-sama Magandang po hapon, mga kapatid. pag-aaral. Hello po. Welcome po sa ating lahat ngayon na nasa Zoom. And we thank the Hello Lord po. dahil nakapag-provide po siya ng internet connection para po sa ating lahat. So kung magkakaroon po kayo ng problema sa internet connection, wag po kayo mag-alala. Recorded po ito. Hindi na lang po natin siya ni-live sa Facebook page po natin dahil automatic nadidelete po ng Facebook automatic yung ating videos after a month. Kaya po, ang gagawin po natin ay i-upload po natin ito sa ating YouTube channel and then ipe-paste po natin sa ating Facebook page. So, welcome po sa ating lahat sa ating Sunday School Teachers online workshop. Today, hopefully hanggang before 7 p.m. po ay matapos po tayo. So, our workshop will be provided by our writers po na mamaya po ay ipapakilala ko po sa inyo. At natutuwa po tayo dahil hindi lang po sila basta nagsulat, yung heart po nila ay very much willing para po i-share sa atin paano po ba tayo effectively and efficiently makakapagturo ng Sunday School. Kaya po, without further ado, tayo po ay magpatuloy. Hiningin po natin si Pastor Renelita Mabayad. Nandito po siya para sa ating opening prayer. Magandang hapon mga kapatid, tayong lahat ay dumulog sa ating Ama sa Langit. Hallelujah! 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 Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin kang pinapupurihan at dinadaklila namin ang iyong pangalan sa hapong ito. Maraming salamat Panginoon sa kahalagang pagtitipon na ito na kung saan ang isang napakahalagang topiko ay aming mapag-aralan, aming mapagbulay-bulayan. Ito ay patungkol sa aming Sunday School. At aming po pinagkakatiwala sa iyo, aming Diyos, ang kaganapan ng buong workshop na ito mula sa simula hanggang sa wakas. Ikaw, O Diyos, ang manguna at magpala. At tunay, Panginoon, na magpakahayag ka sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong pagmamahal sa aming mga Sunday School. At nawa sa pamamagitan ng workshop na ito, ay bigyan namin ng lubos na pagpapahalaga at pagmamahal ang Sunday School ng bawat local church. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you so much po, Pastora Lit. So, katulad po ng sinabi natin kanina, this is our Sunday School workshop. This is the first of many. Marami pong inihahanda ang Board of Christian Education and Discipleship para po sa ating mga local churches at nagpapasalamat po tayo sa mga tao na dinadala niya po sa ating opisina para po tulungan po tayo na ma-achieve yung mga maibigay po natin sa mga local churches yung ating mga pangangailangan. So, ito pong workshop na to ay nakadesign for us to grow together as disciple makers po. So, ano nga ba yung mga effective ways, creative ways para po sa Sunday School, para po sa ating pagtuturo ng Sunday School, maibibigay po sa atin. So, hindi ko po kukuhanin ng maraming oras dahil very short lang po yung time natin for this workshop. So, gusto ko pong ipakilala po sa inyo very shortly yung mga writers po natin. Nandun naman po sa material din po natin yung full bio po nila. So, for today po and for our covenant, meron po tayong 3-year covenant po para sa Sunday School materials po na to. So, this is the first lectionary A po para sa first year ng lectionary A. Isang quarter po ito, pero ang promise po natin, ang commitment po ng mga writers and ang lahat ng staff po ay makapag-produce po tayo ng complete na 3-year cycle ng lectionary materials po natin. For children, we have two equally beautiful deaconesses. For children, we have Deaconess Shara May Carpio of Quezon City, Philippines Annual Conference East, and Deaconess
Pimentel from Rizal, Philippines Annual Conference East. Pareho po silang magaling na Diakonesa, awardee po sa Harris. Pareho po silang matagal na VCS writers at ngayon po ay nakapag-commit po sila for our Sunday School. Mababasa nyo po doon sa book na ipoprovide po natin later yung kanilang full bio sketch. Sila po yung, si Deaconess Shara po ang ating writer for children and Deaconess Cathy po for youth. At co-writer po nila si Doc Ronil, our very own Dr. Ronil Arevalo from Bulacan Philippines Annual Conference. Siya po ang ating consultant. Consultant po siya ng Philippine Bible Society. Under din po siya ng United Bible Society. So, ibig ko lang po sabihin, marami po siyang ginagawa. Pero on top of that, nasa heart po niya talaga ang pagtulong sa Board of Christian Education and Discipleship. Yung kanya pong puso ay inilaan niya talaga to provide materials na makakatulong po para sa ating local churches. So, sa youth and adult po, co-writer, co-author po si Dr. Ronil at para po sa children and youth. At para naman po sa adults, si Dr. Ronil po yung ating writer. Ayan, meet our editors din po, si Ate Early, Passion Bautista. Hindi ko siya kailangan ipakilala kasi kilala na po siya ng lahat, ano. Pero, sige po, para sa mga mas bata pa. She's from North Central Philippines Annual Conference sa BEA po. She's the Philippine staff of Discipleship Ministries and chairperson of the Discipleship Resources Philippines. Partner din po natin siya sa ating mga discipleship endeavors para po sa ating Philippine Central Conference. Kaya nagpapasalamat po tayo kay At Early sa kanya pong pagtulong sa atin for the editing. And Deaconess Lilibeth Bolado ng Bulacan Philippines Annual Conference para naman po sa Children's Sunday School. Yan, tinulungan niya din po tayo. So, hindi ko na po hahabaan para mas more time po yung maibigay natin sa ating mga writers and facilitators today. Ayan, thank you po. So, Doc Ranil, Deaconess Kathy, and Deaconess Shara, your turn. Okay po ba? So, should I start, ma'am? Yes po. Okay po. So, let me share with you my slides para po medyo maganda po yung maging usapan namin and natin. And let me start by saying that we heard you, no? Marami po kasi ang nagre-request ng mga Sunday school at hindi lamang po Sunday school at Bible study materials. And that's the reason why we at BCED accepted the call and the challenge to produce a regular materials for the nurturing use of our churches. Alam po natin, marami po ang nangangailangan ng mga materials at ito po ay naging hamon sa amin. Kaya po ang sabi ni uh, Madam Mek, sabi niya, committed kami for 3 years. At yun po, ma'am niya, pagkatapos po ng ating presentation, meron po akong apila sa inyo. Mahirap po itong gagawin natin. At hindi pa po ata ito nagagawa na nakumpleto po ang pag-aaral ng leksyonaryo at makagawa, makasulat ng mga Bible study materials. So let me start by saying that we heard you. We heard your call for Bible study materials. Now, hayaan niyo pong ipakita ko sa inyo, i-explain ko, mag-start muna po ako sa tema nung ating lectionary A materials. At ang theme po for the whole year, lectionary A, beginning November 2025, ay obedient discipleship. Now, makikita po natin, ito pong temang ito ay umiikot sa dalawang salita, obedient and discipleship. That would be the overall theme of the quarterly lessons based on the lectionary A gospel lessons.
pinagpala po tayo, mag-uumpisa tayo sa umpisa, sa Gospel A. Hindi po tayo mag-uumpisa sa gitna, kundi mag-uumpisa po tayo sa umpisa ng calendar year, ng cycle ng ating leksyonaryo. Kaya mag-uumpisa po tayo sa lectionary A. Now, most of the gospel readings on the lectionary A gospel lessons come from Matthew and some texts come from John. Kaya po ang mga bubuo po ng mga pumili ng mga lessons ng ating mga lectionary ay gusto po nilang makover natin halos lahat ng mga book sa Bible, especially the Gospels. Kaya po may mga parts po doon ay kumukuha ang ating lectionary mula po sa Gospel ni John. Kaya po ito ay hindi po straight Matthean text, kundi may mga interspersed materials coming from the Gospel of John. Now, there are two concepts, like what I've told you earlier, there are two concepts in our theme, obedience and discipleship. At bakit natin pag-uusapan yung obedience for the whole year? Bakit obedience? And pagkatapos discipleship? Because the gospel of Matthew, yung kanyang tema ay umiikot dun po sa tema ng obedience. Paano po ba inilalarawan o dinidescribe ni Matthew yun pong obedience? Kung babasahin po natin yung text, kung babasahin natin yung the whole Gospel of Matthew, tumutukoy po ito doon sa pagsunod sa requirement ng Diyos. So obedience is obeying what God requires. It is a higher form of righteousness. Ito po ang pinakamataas na uri ng katwiran para kay Matthew, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. It is not superficial obedience. Hindi po ito skin deep na pagsunod lamang sa Diyos. Kaya po asahan ninyo dito sa mga materials na ating pag-aaralan ay itatakel natin ano ba ang pagsunod talaga kay Jesus at pagsunod natin sa kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya dito sa lupa. And Jesus heightens the meaning of obedience in the antithesis. Yung po antithesis, ito po yung teksto na kung saan sinasabi ni Jesus, you have heard the ancients say, but now I tell you. In that particular episode, hindi po niya binubura ang kautusan. Bagkus, ang ginagawa niya, itinataas niya ang demands noong kautusan na binigay ng Diyos kay Moses by covering the motive and not merely the violation of the letters of the law. Ito po ay tugmang-tugma ngayon. Ano po sa nangyayari sa ating bansa? Marami po ang nagsasabi na naakusahan na hindi naman namin binabayad lalo kay ebidensya. Kasi ang binabiolate, pinaparusahan lang sa ng kautusan ay yung mga actions na sumisira, lumalabag doon sa kautusan sa utos na ibinigay ng Diyos kay Moses. Doon sa commandments na binigay ng Diyos kay Moses. Yun ang tinitignan nila, yung violation of the letters of the law. Pero sabi ni Jesus, hindi na ganun ang ibig sabihin ngayon ng law, o disobedience of the law. Ngayon, kasama na pati motibo, yung hindi nakikitang motibo sa likod ng paggawa ng mga aksyon ay kasama na din doon sa tinitignan ni Jesus sa usapin ng obedience. At disobedience to the commandments of the law. It's no longer the violation of or the unlawful actions of man that will be punished by the law. Kasama na din dito yung motibo. At yun, mapag-aaralan po natin. Now, what is discipleship to Matthew? Diba ang sasabihin ninyo parang redundant obedience? Diba yun naman ang requirement talaga ng discipleship? Tama po tayo doon, ano? Pero dito sa tema natin, we try to emphasize that discipleship is not skin deep. That discipleship requires obedience to the will of the Father, what God requires. Kaya ang discipleship is the higher form or expression of obedience to the commands or instructions of the Lord Jesus Christ.
Yan po yung ibig sabihin ng discipleship kay Matthew. That if you are truly the disciple of Jesus Christ, you must obey the higher requirements of our Lord Jesus Christ. In-explain naman po niya yan sa Gospel ni Matthew. And it also includes embracing the cross. Di ba sinabi ni Jesus, if you want to follow me, carry your cross. Deny yourself, carry your cross, and follow me. And that's the reason why discipleship requires embracing the cross of Jesus. Now, that is the overall theme of Lectionary A. The whole year, yan po yung magiging tema natin at yan po yung makikita nyo sa ating mga booklets or manual. Obedient discipleship. Pero meron po tayong quarterly theme. And the first quarter theme is submitting to the will of the Father. Are now trying to define what obedience is all about. It is submitting to the will of the Father. At ito po ang tema ng ating first quarter. Ang haba po ng ating first quarter ay from Advent, which will start around November, last week of November, I think, kung di pa ako nagkakamali, through Transfiguration Sunday. So 13 lessons po ang makikita nyo, ang laman nitong ating manual. Now, dito sa ating lessons, napakaganda po ng mga topics na pag-aaralan natin. Dito ay pakikita yung models of higher obedience sa Gospel ni Matthew. Sino po yung mga modelo ng pagsunod kay sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, doon sa requirement ng Diyos? Nandiyan dyan si Joseph. Nandiyan dyan yung unexpected, yung outsider, yung magi, yung mga wise men coming from the east. Outsider po yan, hindi naman sila kabilang sa plano ng Diyos sa Israel, pero ginamit sila ng Diyos. Hindi kasi sila mga Hudyo, kaya outsider sila, pero ginamit pa rin sila ng Diyos. At pinakita nila sa mga Hudyo kung paano sumunod sa ating Panginoong Yesu Kristo o sa ating Diyos na Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo. At nandoon din yung one of the earliest characters that we will encounter in the gospel, si John the Baptizer. Hindi po John the Baptist yung gagamitin natin. Ano po? Kasi napagkakamalan na yung John the Baptist ay yung founder ng Baptist sect, Christian sect. Yun po kasing Baptist, the Baptist ay title po yun. Kaya ang gamit po natin dito sa ating teksto ay John the Baptizer. And of course, the perfect example of obedience is our Lord Jesus Christ. Okay. So, makikita natin itong ating Panginoong Yesus, sa umpisa pa lamang, sinabi niya na yung kanyang naisin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Nung siya ay binibinyagan ba o bibinyagan ni John the Baptizer. Pumunta siya sa Jordan para magpabaptize kay John the Baptizer. Pero ayaw siyang ibaptize ni John the Baptizer. Kasi sabi niya, mas mataas ka sa akin. Bakit ikaw ang babautismohan ko? Dapat ikaw ang magbautismo sa akin. Ano ang sagot ni Jesus? Let it be so now in order for us to fulfill the righteousness of God. So yun pa lamang sa Matthew chapter 3 verse 15, dinefine na kung ano yung obedience. It is submitting to the will of the Father kahit ayaw natin. Kahit ayaw ni Jesus, ayaw ni John the Baptizer, nagpailalim sila sa katwiran ng Diyos. And that is obedience to the will of the Father. And that we will see throughout the first quarter lessons that will be provided by our materials. Okay? So, napag-usapan na natin yung theme for the whole year. Napag-usapan na rin natin yung first quarter theme. And now, let me introduce to you the manual. Ito po yung cover ng ating manual, Obedient Discipleship, Submitting to the Will of the Father. Okay? So, like what I've said, lectionary, ito po yung first quarter lessons natin from Advent to Trinity
not Trinity Sunday, but Transfiguration Sunday. Mali po yun. Ate May, pakibasa. Ngayon ko lang nakita yung Trinity Sunday. Ano po? Transfiguration Sunday po yun. 13 lessons po yun. Okay? So, I will be talking about the different parts of this manual. I would like to introduce you to the different parts of the manual. Pero let me describe what the manual is all about. Okay? I, uh, the manual is not designed to confine teacher facilitators. Okay? Ang tawag po natin sa gagamit nito ay teacher facilitators kasi hindi ito pong manual na to ayaw po niya na gawing slave yung mga teachers, be as leaders or Sunday school teachers. Ayaw po niyang yung bang pepwersahin yung mga teachers na dalhin ito sa harapan ng mga estudyante during Sunday school at Bible study materials. In fact, dinisenyo po ang manual na ito para bigyan ng uh, confidence yun pong mga gagamit nito. Alam niyo po kasi kapag ikaw ay maalam, alam mo po yung lesson, madaling mag-facilitate ng Bible study or Sunday school sessions. Alam niyo kapag nakita po kasi ng mga estudyante na may hawak na libro yung teacher, itatama rin ng makinig. Mas maganda yung kwentuhan ba? Pero yung kwentuhan, mayroong direksyon. At ito po yung ipoprovide ng manual na ito. The manual is designed not to confine, meaning ayaw po niyang gawing slave ang mga teacher facilitators. Rather, this is designed to equip teachers, teacher facilitators. Bali, ito pong manual na ito ay equiper. Ini-equip yung mga teacher facilitators. And that's the reason why, kahit po sa maikling panahon, ay inumpisahan natin itong maikling pagpapakilala dito po sa manual na gagamitin natin. Because ang design nito, ang intention nito is to equip teacher facilitators. As a teacher facilitator, it is merely a teacher's aid. Katulong lamang siya ng teacher. Like what I've said, ulitin ko, hindi siya master. Hindi ito master ninyo. Okay? It is meant to inform teacher facilitators about the different aspects of the text from the historical and literary context of the gospel text under study, and in drawing the meaning of the biblical text. So, tinitignan niyo yung context, tinitignan din natin, tinuturuan din tayo, tinutulungan din natin tayo nitong manual na ito na makita yung mga meaning ng mga verses contained in our lesson. At pagkatapos nun, kukunin natin yung meaning. Ano ba ang itinuturo ng text na to? In order for us to find a suitable application of the lessons that we learned from the gospel text. Kaya katulong nyo po ito. Huwag nyo po siyang i-treat na master. It is the teacher or facilitator's aid. Lessons are presented in contemporary Filipino or Pinoy. Siguro alam niyo man po yung Pinoy, no? Dahil na introduce na kayo doon sa Pinoy Bible ng Philippine Bible Society, which by the way, part po ako ng Old Testament translation endeavor po nung PBS doon po sa Pinoy. Kaya medyo nasanay po ako sa paggamit ng Pinoy sa pagsulat. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo na ako ay eksperto sa Pinoy. Mas marami siguro mas magagaling pa na Pinoy, lalong-lalo na itong mga susunod sa aking presento, magagaling po ito sa Pinoy. Ako po ay Pinoy matanda, pero pagpasensyahan nyo na po yung aking Pinoy. But what I'm trying to present here is that mas madali siyang intindihan kaysa doon sa mga lessons na sinulat ko noon na straight Tagalog, na malalalim na Tagalog po yung mga ginagamit ko. Ngayon, I try to use the contemporary Filipino na maintindihan po kahit ng mga taga Mindanao, taga Visayas, ng mga Ilocano, ng mga Kapampangan. Okay? Sapagkat ito po ay nasa contemporary Pinoy, ito po yung ginagamit natin sa pang-araw-araw na pag-uusap. And it contains 13 lessons.
covering the first quarter or the first 3 months of the calendar year. Okay, so dito po sa manual na ito, 13 lessons po ang laman nitong ating first quarter manual. Now that I have introduced to you the text or the manual, let me present to you the different parts of the manual. Sa akin po kasi, the simpler the better. Mas simple yung structure ng lesson, mas madali siyang gamitin. Kaya ipe-present ko po sa inyo ang 4 parts of this manual. Let me start by presenting to you the first part, the gospel text. Okay? In the gospel text, I will be providing the background tungkol po dun sa teksto. Okay? Nandoon po kasi tayo sa world of the gospel. So, tinitingnan natin ano ba yung mga kaugalian doon? Bakit ba ito sinabi? Ano ba ang kahulugan nito? Ano yung historical context at literary context nitong pag-aaralan natin? Mamaya makikita po natin yun when I present to you the background. So in this particular context, in this particular part, the gospel text, we are presenting to you the world of the gospel. It is an in-depth study of the text. Medyo malaliman po yung pag-aaral natin sa teksto. Para tayo din ay mabigyan ng pangunawa kung ano ba yung dinidil natin ng gospel text. Now, there are subparts in this main part. Okay? Dito po ang gospel text po ay nahati sa tatlong subparts. Una, yung background of the text. So ipepresent ko po sa inyo doon yung historical at literary context of the text. So I will be presenting the history of the text, the literary context of the text. Bakit ito sinabi? Bakit ito sinulat ni Matthew? Ano ba ang dahilan? Bakit sinabi ito ni Jesus? Ano bang history na nakapaligid dito? Okay. So ini-inform ko po kayo sa pamamagitan nitong ating lesson, ito pong ating mga lessons dito, kung bakit ito kasama doon sa teksto na sinulat ni Matthew. The second part is the exegesis. Okay. Yung pong exegesis ay ibig sabihin lamang po nun ay interpretation. In this part, it is like a mini commentary. May clip po siyang komentaryo kung saan ina-explain ko po verse by verse kung anong ibig sabihin po nung mga nangyayari sa teksto. Kaya hindi nyo na kailangan ng komentaryo. Meron na po tayong mini commentary doon sa loob ng manual na ito. It presents an interpretation of the verses in the text. So as a mini commentary, I am presenting to you an interpretation of the verses in the text based on the Greek text. Ang ginamit ko po dito ay UBS Greek Text 4th edition. Actually, may 5th edition na po. Kaya lang, mas gamay po akong gamitin yung 4th edition. Yung 1993, wala naman pong masyadong difference doon po sa 5th at 4th edition ng Greek New Testament. So doon po nakabase yung pag-aaral natin ng ating teksto. Kaya minsan, makikita ninyo na yung mga important Greek word ay nilagay ko po sa parenthesis na makakatulong po sa atin kung ano ang kahulugan nito sa overall idea noong verse na ating pinag-aaralan. Okay. Then the third part of the main part is the important points in the text. Wala naman pong kwenta kung hanggang pag-aaral lang tayo ng teksto. Siyempre, hahanapin natin ano ba yung mga important ideas in the text. Okay? Dito tayo kukuha ng mga kaisipan na gagamitin natin mamaya sa ating malalimang pag-aaral. Okay? So after studying the text, we take the important points being taught in the text. At ito po yung gagamitin natin when we go to the second part. Okay? Ito po yung takeaways. Ang tawag ko po dito ay takeaways. From the main teachings that we get from the text, we are now trying to apply
the key points that are presented in the text. So ito ngayon yung application. So umaalis na tayo. Okay? Umaalis na tayo doon sa world of the gospel para makapasok ngayon tayo doon sa ating contemporary world. So we are now entering our world today. Ito na po yung application part. So from the gospel text, we are now trying to apply what we have learned from the gospel. Okay? It is our contact point between the world of the gospel and our contemporary world. Kaya nag-uusap, may dialogue, yung gospel text at yung mundo nila at yung ating mundo sa kapanahonan natin ngayon. Ano ba ang sinasabi ng teksto sa flood control? May sinasabi ba doon? O kaya sa mga ghost projects? May sinasabi ba doon? Lahat ba na nagsasalita ng Panginoon, Panginoon, maliligtas? Tulad po ng ginagawa ng ilang mga pinuno natin, binabagit ang salita ng Diyos, ginagamit ang Diyos, okay, para idepensa ang kanilang mga sarili nila. May sinasabi ba ang Bible doon? So, yun ang titignan natin. Ano ba ang sinasabi ng Biblia noon at sa ating kapanahunan ngayon? Third portion, o third part of the text are the guide questions for reflection. Ano ba ang nilalaman nitong part na to? It is the deepening of the study through raising relevant questions. Now that you have informed your student learners about the text, participate naman sila. Ito naman po yung the participation of our learners through asking relevant questions. We deepen our study through raising relevant questions. So may mga nilagay po ako dong mga suggested questions na pwede niyong baguhin, i-refine, o dagdagan as you may please. Okay? And it challenges the learners to make a decision. Alam nyo, every time that we study the gospel, it is a time to make a decision. That is, to obey or not to obey our Lord Jesus Christ. Kaya hindi natatapos sa pag-aaral lang. Kailangan gumawa kayo ng decision right there and there. O kaya kung hindi pa man, pag-uwi nyo sa bahay, pag-isipan nyo itong lesson natin na ito. At gumawa kayo ng decision later. Susunod ba kayo o hindi kayo susunod sa ating Panginoong Jesus? Base doon sa ating napag-aralan ng mga lessons. And lastly, summary. Dito sa summary, ang gagawin ng teacher before teacher facilitate or bago siya umalis, ay itatie up yung loose ends. Sa discussion, maraming loose ends dyan. So maaaring sa puntong ito, itatie up niya yung mga loose ends. Hindi naman natin maiiwasan, ano? Minsan lumalabas sa topic yung mga sharing ng ating mga student learners, ano? Pero try natin ipasok natin doon sa parameter na pinag-uusapan natin. Kaya ako ang metaphor na ginagamit ko dito sa Bible study Sunday schools, sinasabi ko doon sa aking mga kasama sa pag-aaral. Sabi ko sa kanila, dito sa ating Bible study o Sunday school session na ito, ang pag-uusapan lamang natin ay yung topic. Mga kapatid, medyo isipin niyo nasa loob tayo ng boxing ring. Yung boxing ring, doon lang kumikilos ang mga boksingero, hindi sila lumalabas o hindi sila tumatawid o lumalabas ng ring. Doon lang sila nag-enkwentro. Ganun din sana tayo dito sa ating pag-aaral. Dito lang natin ilagay yung ating mga discussion and sharing para hindi kalat-kalat. At kung kumalat man, ipasok ninyo sa loob ng ring yung mga sharing na naririnig natin. Eh, kapatid, ano ba ang masasabi mo dito? Pasok mo nga dito sa usapan natin yung sineshare mo. Okay? And in short task, as you end the session, in tying up the loose ends of whatever the conversation will lead you to. Okay? Now, kaya po natin ito ginagawa ay sapagkat seryoso po ang pagtuturo. At nais ko pong dalhin sa inyo itong sinulat ni Apostle
Paul dito po sa Romans chapter 10 verses 14 to 15. Ganito po ang sinasabi sa Good News Translation. But how can they call to him for help if they have not believed? And how can they believe if they have not heard the message? And how can they hear if the message is not proclaimed? And how can the message be proclaimed if the messengers are not sent out? As the scripture says, how wonderful is the coming of messengers who bring good news. Mga kapatid, ito po ang pagkakatawag natin bilang mga teacher facilitators ng Bible study at Sunday school. Kaya seryosohin po natin itong pagkakatawag natin dito. At ito pong mga materials na ito ang tutulong sa inyo para gawin po yon. So, dito po ako nagtatapos. Mamaya babalik uli ako as I will try to present the summary of the presentations of my other co-writers in this this project of the BCED. So, Ate Mek, siguro let me give back the mic to you. Ate Mek, Yes, nandiyan ka ba? yes. O, sige po. Yes po, Doc Ronil. Thank you po for sharing. Si Doc Ronil po, di ba po yung writer ng adult? Kaya yung pinakita niya po, yung format, paano po natin gagamitin yung materials for adult Sunday school class. Sunday school or Bible study class, pwede po ito. Basta lectionary based po ito. And ngayon po, ang susunod po na mag-share sa atin, kanina pa excited, si Teacher Kathy, na siya naman pong writer ng youth po natin, youth Sunday school, youth material. So, I'll share screen po. Yan po, magandang hapon po sa ating lahat, magagabi na po. Yung pattern nito pong lesson ng youth po ay ginawa natin siyang yung ABC. Parang the usual pattern we use during the VCS. Kasi mas nakita natin, mas maganda na meron silang commitment kasi kaya na talaga nilang i-commit yung mga bagay na gusto nating ilagay on the commitment part. And in the Bible time, yung pinakagitna po, ay makikita talaga natin na hindi tayo lumabas sa ibang storya, andoon lang tayo. Okay po. Ang gagawin po natin para po maipaliwanag po natin ng maigi kung paano po natin gagamitin itong youth lesson, kumuha po ako ng isang part dito po sa 13 lessons. Ito po ay lesson 9. Isa po siya sa pinakamahirap na tinry nating i-interpret, intindihin, at gawan ng approach kung paano po kakausapin ang mga kabataan. So hayaan nyo po na i-present ko in summary ito pong lesson na ito, particular lesson na ito, para maintindihan natin kung paano natin gagamitin itong youth lesson. Okay. So, every lesson po, mababasa natin na naglagay po tayo ng mga objectives dyan. Ito pong objective nitong glow in the dark, yan ang tinitle natin dyan. Ito po muna pala. Ito pong Matthew 4:12 to 23, ito na po yung time ng pagsisimula ng preaching ni Jesus. Ito yung bumalik na siya doon sa Galilee at saka yung story ng pagkatawag ng 4 na disciples right after this. So in every lesson po, naglagay tayo ng objective. Yung objective po, mahalaga na mabasa natin kasi yan po yung bird's eye view natin. Parang maliban dun sa pinaka-summary, ito yung gusto talaga nating maibigay dun sa mga kabataan. So, for this particular lesson po, gusto natin na magkaroon sila ng understanding what it means to be Jesus' disciples. Yung hindi lang basta sa pangalan, pero talagang magkaroon sila ng grasp kung ano yung ibig sabihin ng pagiging disciple nila. And in this context, maging ilaw sila ng mundo, kagaya nung kung paano pinagliwanag ni Jesus yung kanyang yung sarili niya doon sa madilim na areas ng mga lugar doon sa pinuntahan niya at saka sa buhay ng tao. Kaya po makikita natin, title pa lang, Glow in the Dark, alam na natin, gets na natin. So, yan, no? Kung tutuusin po, sabi natin kanina, itong Matthew chapter 4 verses 12 to 23, siguro ito yung isa sa mga lessons na iiwasan nating ituro.
Lalong-lalo na sa mga bata. Si Ate Shara nag-struggle talaga, no? Kasi po, hindi siya ganun kadaling ituro. Lalo na yung mga verses na 15 to 16, kung saan binanggit dun yung land of Zebulun at saka yung land of Naphtali, no? Hindi siya attention catcher. Parang babasahin mo pa lang siya, hindi nagaganahan yung kabataan. Miski ako siguro, hindi nagaganahan agad. Pero alam niyo po, ang gusto nating i-appreciate sa material na inilalabas ngayon ng BCED, yung material natin ay hindi natin iiwasan yung mga mahihirap na verses na ito. In the most creative way, gusto nating ipakita na ito ay achievable, and for youth, this can be understandable. Itong verses na ito ay hindi nakakatakot at hindi kailangang iwasan ng mga teachers, no? Simulan po natin sa approach. Ang approach po, maliban sa attention catcher na si approach, sinisimulan na po natin dito na kilitiin yung kaisipan ng mga learners. So hindi lang po isang strategy yung gusto nating gamitin pag dun sa 13 lessons, iba't ibang strategies po ang gagamitin natin na nakadepende po doon sa need ng lesson. So, halimbawa po, merong lesson na through game yung approach na ginawa natin. Meron naman, nag-art na sila. Start pa lang, art na. O kaya meron tayong mga icebreaker questions. And in this particular lesson, through story illustration. So, let me summarize kung ano po yung kung ano yung introduction nitong lesson na ito. So, ito po ay isang lesson kung saan merong warship captain na naglalayag habang merong makapal na fog at sobrang dilim, no? So, ito pong si Captain Jeremiah, siya yung may-ari nitong warship na ito. Sabi ni Captain Jeremiah, nakakita siya ng sobrang liwanag dun sa harapan niya. So sabi niya, naku, mababangga yung warship ko, maraming mamamatay. Hindi lang dito sa battleship ko, pati dun sa mababangga akong vessel. So tumawag siya, kinontak niya agad yung vessel na mababangga niya. So sabi niya, si Captain Jeremiah Smith to, please, pakilipat mo ang iyong vessel 10 degrees to the south. Over. Ganyan, ano. So sa kasamaang palad, parang hindi natinag yung vessel. Maya-maya pa, narinig niya yung sagot ng vessel. Captain Smith, si Private Thomas Johnson to, pakilipat mo yung ship mo 10 degrees to the north. Over. Ganyan. So, sa story natin, dito sa material, paulit-ulit yung conversation nila to the point na gigil na talaga tong si Captain Smith. Alam niyo po yung sobrang helpless na talaga siya. Kaya sinabi na niya, with all his authority and might, yung gigil na siya. Sabi niya, Private Johnson, ipapakulong na talaga kita dahil dito, no? For the last time. With the authority of United States government, inuutusan kita. I-alter mo yung course mo 10 degrees to the south. I am a battleship. So, nagpakilala na siya. Pero kalmado pero tough, no, na sumagot itong si Private Johnson. Ang sabi niya, Captain Smith, sir, isa pa. With all due respect, inuutusan kita. I-alter mo ang course mo 10 degrees to the north. Ako ang lighthouse. Kaya kung mapapansin natin kanina, dun sa background pa lang natin, pinakita na natin yung lighthouse. So sabihin natin sa mga kabataan, na alam natin na itong lighthouse na to, yan yung navigator, no, ng mga barko. Malawak na karagatan, lalo na kapag kagabi. At mas alam ni lighthouse kung ano yung dapat at hindi dapat gawin. Hence, kahit gaano pa kalaki yung babangga sa kanya, walang kayang mag-overpower sa authority at wisdom na dala ng lighthouse. So that is the introduction. Again, we wanna kilite, no, yung kaisipan ng mga kabataan at makapag-reflect na sila at some point doon sa gusto nating iparating sa kanila. Bible time. Sa part po ng Bible time, ito po, nakapattern siya almost the same with the Bible approach ng adult Sunday School ni Doc Ronil. Dito po gusto nating ipaliwanag per section, kung kaya nating per verse yung lesson. Pero dahil kabataan ang atake natin,
pinagsama-sama po natin ano yung mga verses na pwedeng magkakasama na sa kanila. Ang approach po natin ng Bible time, hindi po siya pa spoon feeding. Again, kagaya po ng sa approach, we wanna encourage the youth on how to think critically, no? And have a reflective thoughts through our questions. So halimbawa po, itong section ng Bible time na ito from Matthew chapter 4 verses 12 to 17, naglalagay po tayo ng mga in-between questions para makatch natin yung attention nila. Bago pa lumipad yung kanilang mga kaisipan sa ibang mga bagay, ibabalik natin sila agad. Kasi very short ang attention span din ng mga kabataan, lalo na po sa panahon natin ngayon. Gusto nating ipa-experience sa youth na parang part sila ng stories sa Bible. Even dun sa mga verses na mahirap i-grasp, kagaya po ng particular topic natin ngayon. At the same time, gusto po natin na ma-connect ng mga kabataan yung original context sa Bible. Kaya po meron tayong mga historical background at maikabit nila with their own context. Yan po yung reason kung bakit tayo merong mga guided questions. So halimbawa po, simulan po natin, Jesus, the Lighthouse. Yan yung part 1. Ito na po yung point sa storya kung saan nakulong si John the Baptizer, no? At ito rin po yung dahilan kung bakit bumalik ulit si Jesus sa Galilee at tumira siya sa Capernaum. So ang Capernaum ay isang significant place dahil part ito ng tribe ni Zebulun. Yan yung binabanggit natin kanina na land of Zebulun and land of ayan, na sinasabi sa prophecy sa verses 15 to 16. So dinidescribe sa text na ang mga nakatira dito ay living in the shadow of death, as if wala na silang pag-asa dahil patuloy pa rin silang naninirahan sa darkness. So yung first question natin, kinat muna natin yung background. Yung first question natin, magbigay ka nga ng halimbawa ng isang place dito sa Pilipinas kung saan medyo na-judge na yung tao, as if wala na silang hope na gumanda pa yung buhay. Tapos, hayaan natin silang sumagot. Pagka nakasagot na sila, meron tayong suggested answer dito. Kapag naririnig natin ang tondo, diba? Meron tayong connotation na ito yung isang lugar na parang ang gulo-gulo lang, no? Poverty, pag narinig natin, halang yung kaluluwa ng mga tao, and so on. Pero of course, may disclaimer tayo na alam natin na ito ay hindi totoo, pero dahil nakasanayan na yung tao na naririnig na ganito ang mga nakatira dito, kaya ang bilis nang i-judge yung mga nakatira dito. So, sabihin natin na alam nyo ba na hindi maganda, ibabalik ulit po natin dun sa text, hindi maganda ang tingin ng mga taga-Jerusalem sa Galilee dahil wala itong religious structure kagaya ng templo. So, feeling ng mga taga-Jerusalem, mga halang yung kaluluwa ng mga nakatira doon sa Galilee, no? At malaking part ng influence ng kanilang way of thinking ang pagtawag sa kanila sa Jerusalem na sila ay holy city at pagiging religious, kaya naman madali sa kanila ang mag-judge ng kapwa. So, we give them again the second question. Naging judgmental ka na ba sa kapwa mo? O, sino yung madalas mong i-judge? Let them share their thoughts. So, yan, meron tayong good news na sinasabi sa text dahil kay Jesus, nagkaroon ng liwanag sa mga lugar na ito. So, inote po natin na merong dalawang uri daw ng tao sa Bible, yung isa Jews, yung isa Gentile, alam natin yan. So, ang bottom line lang po nitong part 1 na to, no, mahihirapan tayo na maging light ng world, kagaya ng gusto ni Jesus, kapag naging judgmental tayo, ayaw na natin agad puntahan yung isang lugar, yung isang tao, ayaw na natin kausapin, lalo na kapag ka-feeling natin, wala na siyang pag-asa. No? So, something to that effect po. Yan. Sino kaya ang mga itinuturing nating Gentile sa panahon ngayon? No? Paano kaya natin sila maaabot? Sa papaanong paraan kaya nagiging liwanag sa madilim
na buhay ng mga kapwa nating kabataan. Paano daw tayo nagiging liwanag sa madilim na buhay ng mga kapwa mo kabataan? Paano mo sila malilid sa liwanag ni Jesus sa tuwing sila ay may pinagdadaanan? So, close and open parenthesis, magbigay ng halimbawa based sa iyong sariling experience. Okay? So, next. Sige ate. Ang next section po natin ay Jesus calls his disciples on Matthew chapter 4 verses 18 to 22. So ito lang po, bibilisan ko na, ito na po yung tinawag ni Jesus, sina Simon, Andrew, James, at saka John, at sila po ay fishermen. So ang description po sa text, they immediately left their nets. Ibig sabihin, iniwan nila ang ginagawa nila, maging yung mga mahal po nila sa buhay para makasunod kay Jesus. We wanna point na mayroong sense of urgency doon sa pagsunod kay Jesus. So yan, binigyan po ulit natin sila ng tanong, ano ang ibig sabihin ng pagiging disciple of Jesus para sa iyong sariling pagkakaunawa. Tapos, sa paanong paraan ka kaya magiging disciple ni Jesus? Pero gusto po nating lagyan siya ng particular na parang ma-apply agad nila. Paano ka magiging disciple ni Jesus sa school, sa bahay, sa mall, sa workplaces, sa tambayan nyo, and so on. So pag nakasagot na po sila, again, meron po tayong mga suggested na gusto pang ipaliwanag sa mga bata, sa mga kabataan, particularly sa mga kabataan natin na sobrang sipag na sa church, no? Sinabi po natin dito na hindi porket mahaba yung oras mo sa church, na nakatambay ka sa church, pwede ka nang tawaging disciple ni Jesus. Dahil ang pagiging disciple ni Jesus ay hindi lang basta doon sa binibigay nating oras, pero dapat nandun doon din yung willingness natin na umupo at mag-aral ng mga bagay na patungkol kay Jesus. Like yung pag-attend ng Sunday school, ng pagsama natin sa mga fellowships, willingness na pag-attend ng seminar, trainings, at saka po yung simpleng pagsunod sa magulang ay pagpapakita ng pagiging disciple ni Jesus. Last part ng verse ng lesson po natin, sige Ate Meg, ay nasa verse 23 at ito po yung threefold ng ministry, summary ng ministry ni Jesus. Kaya po, ang tanong lang natin dyan ay, paano mo mapagniningning ang ilaw na ibinigay ni Jesus sa'yo? Okay, so yan po yung kabuuan ng Bible time. Next, ate. For the last part of our Sunday School youth material is the commitment. Sa commitment po, gusto nating meron talagang gawin. No? Kung mapapansin po natin, an ending reflection ang gusto nating ipagawa sa mga kabataan para talagang pag umalis na sila dun sa Sunday School, abay maalala nila, sana, no, yung kanilang napag-aralan. So in this particular lesson, gusto po natin na magrupo yung mga learners sa 3 grupo or depende po kung gaano kalaki yung klase natin. Tapos mabigyan po sila ng Manila paper o kaya ng pentel at hayaan po silang mag-suggest ng program, isang program lang po, hindi siya yung malawakang program. At least one program, makapag-suggest po sila kung ano ang nakikita nilang disciple ministry, particularly ano yung magiging part ng youth organization na, sa mga sumusunod na lugar, sa extension classes ng simbahan, sa school nila, at saka sa kung saan pa pong nearby community. At hindi lang po natin gustong matapos yung commitment na parang pagkatapos ng Sunday school, yun na, tapos na, may tatago na natin yung Manila paper. Hindi po. Sinuggest po natin dito na may present sana nila yung kanilang napag-usapan sa simbahan, no? Doon sa kanilang mga leaders. Maaari silang magbigay ng kanilang suggested youth ministry sa pastor o kaya sa now ministry, head ministry ng mga ministries na ito para po mapag-usapan ito sa church planning. Sa material din po pala natin, naglagay tayo ng suggested opening prayer and closing prayer para po naka-align pa rin po tayo doon sa lesson. And finally po, meron po tayong summary. In every after lesson, nilagyan po natin ng summary para pwede
Actually po, para in benefit po sa ating mga teachers itong summary na ito, dahil dito pa lang po mag-grasp na natin ano yung gusto nating tunguhin. Ayan po, at ang summary po natin dito sa pinakamadilim na area ng buhay ng isang tao ay ipinakita ni Jesus yung kanyang liwanag. Nagbigay ng kagalingan itong liwanag na ito at pag-asa yung liwanag na dinala ni Jesus. At hindi siya nagtangi. Hindi nagtangi si Jesus ng kung sino yung pagdadalhan niya nitong liwanag na ito, ano. At yun din yung tinatawag, yun din yung pagkatawag nating mga disciples na mabitbit natin ang ilaw ni Kristo sa iba nang sa gayon ay magkaroon din ng liwanag, saysay at pag-asa ang kanilang buhay. And that is an example of youth material. God bless po. Yan. Thank you so much po, Teacher Kathy, for sharing with us ang iyong pen repair for tonight. Ngayon po ay sa children's material naman po tayo with Teacher Shara May. Alam niyo po ang tinry po talaga natin na ah, maging maganda yung material natin. Yung illustrations po ng children's material ay original. So, hindi po tayo makaka-copyright sa ating mga pictures na ipapakita rin po ni Teacher Shara. For this material po, ang kaya pa lang po nating i-provide ay para po sa mixed class. So, ginawa ng paraan paano po beautifully ma-craft yung ating Sunday School material. So, Teacher Shara. Yan. Good evening po. Nasa isna. Good evening po sa ating lahat. Yan po, thank you po sa inyong walang sawang suporta po sa BCED. Ngayon po ay i-discuss ko po sa inyo yung ating pong material for the Children's Sunday School. Ayan. So for the manual po ng Children's Sunday School, nahahati po ito sa tatlong bahagi. We have the gather, the explore, and the apply section po. So madalas ganyan ang ginagawa natin talaga sa Sunday School natin, lalo na sa mga bata. So sa gather po, syempre, nandiyan po yung ating arrival and circle time. Assembly time natin ito, mag-check ng attendance, syempre ng mga bata. Sana po nag-check tayo ng attendance sa ating mga Sunday School. And then, of course, nandiyan yung singing time natin. Sabi nga po ni Ate Mek, for this quarter, ang maiko-commit natin talaga po ay yung mga illustrations natin ay original na dinrawing po. At ang illustrator po natin ay si Deaconess Kathy Pimentel din po para sa Children's Sunday School. So yung mga kanta po sa ngayon ay nag-research muna tayo ng mga kanta na related po sa ating topic every Sunday. Pero hayaan niyo po sa mga susunod na panahon ay try po natin na makapag-compose din ng mga original music natin para sa ating Sunday School. And then, of course, kasama din po sa ating gather, yung ating motivation, syempre, to set the mood ng ating pag-aaral. Syempre, yung motivation natin ay related pa rin yan sa ating topic. Diba? It's supposed to be the bridge, para sa Bible time ng mga bata. Yan. Next po ay yung ating explore na part. Yan nga, dito nakapaloob yung Bible time natin, which is the presentation of the gospel lesson. Talaga pong napaka-challenging kasi po lectionary po yung ating ginagamit. Madalas, we are, yung iba sa atin, pag lectionary, di po ba? Pag lectionary ang ginagamit natin. Pag medyo mahirap yung gospel, tumatalon tayo sa Old Testament, po ba? Kung saan may story. But for this material po ay ginawan talaga namin ng paraan na para yung gospel lesson po, yung ating maituro sa mga estudyante natin. Yes, it's very challenging, pero naniniwala tayo na yung power ng Holy Spirit yung tutulong sa atin, to understand yung mga lessons natin. Ayan po. And then after the Bible time po, meron tayong mga takeaways. Ano yung mga takeaways natin? Yung mga main points in the gospel lesson na magiging guide natin for the discussion and reflection din po sa mga bata. So again, tinry po natin itong manual na mixed class po muna, yung ating material. So may mga questions doon na
na pwede nating dagdagan para mas maintindihan ng mas younger, yung mga younger pa, mga bata. And then for the apply section po, ayan yung mga time of reflection. Dito po ay series of questions yung ating mga ibinigay dito to help the learners reflect dun sa ating pinag-aaralan na gospel lesson. And then of course, supplemental activity, pwede itong art activity or any other activity no, na kung saan mai-express din ng mga estudyante natin yung reflection nila doon sa pinag-aralan natin. So, yes. And then for the closing, meron tayong, again, singing time and prayer time din po. So sa ating Bible time, ito po gusto ko pong i-highlight sa atin na again, it's lectionary based. So hindi laging kwento yung ating pong lesson. Or kung kwento man siya, hirap ikwento sa mga bata. Diba? Kasi sabi nga ni Deaconess Cathy kanina, diba? Sabihin mo pa lang yung terms, hindi na naiintindihan. So kaya ang ginawa po natin na strategy for our Bible time is number 1, yun nga, yung mga story, madaling ituro kasi yan dahil story na siya. So, we retain that. Pero yung mga mahirap ikwento, like the Beatitudes, di po ba? Medyo mahirap. Paano mo naman siya ikukwento, no? And yung sa, yung first lesson pa lang, mamaya po ipapakita ko sa inyo. We use object sermons for this. So, ngayon po, challenge tayo na wag lang tayong matakot, no, to learn this gospel lesson and to share this sa younger children. Kasi pwede naman pala talaga. Yun nga lang po, kailangan talaga din nating aralin yung manual and sa pag-aaral natin, sabi ni Doc Ronil, hindi naman natin to master. It should be our guide. Pwede rin naman tayo magdagdag ng sa tingin natin ay aangkop po sa inyo. Kasi kahit na may isa tayong manual, iba-iba po yung ating mga churches, settings, context, di po ba? So, i-adapt natin ito para maging sakto po sa context ng bawat isa sa atin. Ayan po. So, for the supplemental activity naman, ayan, nagbigay po ako ng 2 options, no? For the younger kids, na pwede niyong ipagawa para sa mga 7 years old below at meron din tayo for the older kids na 8 to 12 years old. Magkaiba sila. No? Kahit minsan mixed class ang Sunday school natin, magkaiba pa rin po itong mga learners na to pagdating sa activity. Di ba yung mga older, yun na nila yung mga kulay-kulay lang. Di po ba? Yung mga younger naman, syempre, hindi naman natin sila pwedeng bigyan ng mga puzzles na mahihirap unlike the older kids. So, kung may mga mixed class po kayo sa Sunday school, no, at least ito pong ating supplemental activity will be different sa bawat age department po natin. Okay, so ito po ay magbigay po ako ng isang example sa inyo ng lesson na gumagamit po ng objects. Or hindi siya yung typical na storytelling time natin. So, yan, meron po tayong gathering, yes, assembly time, and then attendance checking. And ang suggestion ko po for the singing time is Jesus is coming back po. Kasi ang ating pong first lesson is about being ready for the coming of Jesus. For the motivation po ay hahatiin natin yung mga bata. Ay, hindi pala hatian. Ipapipilahin natin sila. And then, magpapakita po tayo ng mga illustrations, pictures. Again po, ito po ay kasama na sa bundle natin. Sa tingin po nila, kaya nilang sabihin kailan mangyayari yung event, exact date. They will fall in line sa left. Sa left po ng teacher. Kapag naman po, hindi natin kayang sabihin kailan mangyayari itong mga events na to, they will jump to the right. So, ganyan po yung motivation natin. So, halimbawa, no, ayan, what is that? Earthquake. Can we tell the exact date na mangyayari ito? So, pag yes, Pag yes, sa left. Pag no, sa right. Okay? Ano pa? Christmas. Di ba? Yung Christmas po, we can tell. December 25. Yan. New Year. Siyempre, sabi naman, January 1. So, we can tell. Yung kung kailan magkakaroon ng mga disasters like fire,
Yan po. Siyempre hindi. So they will jump to the right. Ano ba to? Bagyo. Yan, ngayon po may bagyo tayo. Kahit na may mga instruments tayo, pero hindi talaga natin masasabi yung exact date, di po ba? So yan yung ating mini game for them. And then after that, ay sasabihin natin sa kanila no na yung Christmas Day, yung New Year, and then ano pa ba, yung birthday nila, di ba? We can tell exactly the date kung kailan ito mangyayari. Pero yung earthquake, yung fire na yan, ang mga disasters, ano po, and this storm, hindi natin yan alam kung kailan yung exact date na mangyayari sa atin. So aside from these disasters, there is also one moment that we should be ready. Kasi itong mga disasters na to, hindi natin alam kung kailan, pero dapat ready tayo. Diba lagi kapag darating na itong mga to. So there is also one moment that we should be ready. Ano kaya yon kids, no? Yun yung ating gap. Yun yung the bridge natin papunta sa Bible time. So sa Bible time natin, you have to prepare a box po na kakasya yung orasan. May mga orasan pa naman tayo sa bahay, no? A doorknob, no? Tsaka Bible. Okay, so habang sinasabi po natin yung lesson, ipapakita natin sa mga bata yung mga objects na ito. So as much as possible, we want them to show real objects po, concrete, no po, yung mahahawakan nila talaga. So clock, madali lang naman po yan. Ano? We can, ito, gano'n lang ako ng picture, pero real objects po ang mas maganda nating gagamitin. So, clock. And then, sa doorknob po, kung wala naman pong doorknob, ano ba yung madalas natin ginagamit to lock our gates? Padlock, diba? Or yung uso pa yung, ang tawag doon, yung mga parang sinusukso, o kaya yung, di po ba, para ilock yung ating bahay. And then, of course, Bible. So, yan po yung mga ipe-prepare natin. And yun nga, sa umpisa ng ating object sermon, ng Bible time natin, we will show the box. Siyempre, hindi nila alam yung nasa. And then, first, we will bring out the clock in the box. And then we will tell them. Clock tells us time. A clock will tell us whether it is 12 noon, o kaya gabi na, o kaya umaga na, time to sleep, time to eat, time to go to church, or time to go to school. Pero ang clock, but the clock cannot tell us the time when Jesus will come again. Yun yung isang bagay na hindi kayang sabihin sa atin ng oras. It is a secret only God, and it is unexpected. Pagkatapos po niyan, ipapakita naman natin yung doorknob natin. Again po, sana po ay real objects or padlock. A house owner doesn't know when a thief will come to his house to steal. Hindi natin alam kung kailan na plano ng magnanakaw na pumasok sa ating mga bahay. Pero kahit hindi alam ng house owner ang ginagawa natin, we are preparing and we are getting ready in case a thief will come. Anong ginagawa natin to prepare? We will make sure that our belongings are safe in a place. Ano pong gagawin? I-lock natin, ikakandado natin ng doble, ilang beses, yung mga pintuan. In the same way, we must be ready for the coming of Jesus. Paano tayo magpe-prepare? Then, ipapakita natin yung Bible na galing sa box na po. We can be ready by studying the Word of God and share what we learn to others. We can also be ready by applying the things that we learn. The things that we learned in Sunday school should be shown in our actions or by doing good deeds. Ano po ba yung mga examples ng good deeds? Sharing toys sa inyong mga kapatid, helping the needy, respecting, obeying your parents, being kind, kaya hindi tayo magiging bully. Lalo na sa school, sa mga kaklase natin, at sa mga kapatid natin. So yun po yung example, no? Pinakita ko lang po sa inyo natin gagawin. So may mga lessons tayo na mga ganyan din yung gagawin natin. And then after po ng Bible time, syempre sasabihin natin, ano ba yung points? Ano yung lesson talaga doon sa
dun sa gospel lesson po. So yan po yung mga example ng takeaways natin. We don't know the time when Jesus will come. Kaya importante na tayo ay maghanda. Paano tayo maghahanda? Magbasa tayo ng Bible. Aralin natin ang salita ng Diyos. At kung ano yung matututunan natin, kids, dito sa Sunday School, ay atin pong ipabahagi sa iba. Ano pa? We can be ready by doing good to others. So, ulitin natin yun, no? Ano ba yung mga examples ng good deeds? At kung may iba pang examples ang mga bata, they can also share. So after that, sa apply section po, we have the time of reflection. How will you prepare for the coming of Jesus? Ano yung mga special preparations na gagawin natin? 'Di ba kapag may bisita tayo sa bahay, we prepare so much. Hinahanda natin yung mga magagandang pinggan, yung mga ayaw ipagamit na mga babasagin, hinahanda natin. Tapos yung gamit natin everyday, yung mga plastic na mga baso, di ba? So, kapag si Jesus yung darating, anong klaseng preparation yung gagawin natin? And then, as a child, what good deeds can you do to others? How will you tell others what you've learned today about preparing for the coming back of Jesus? So, again po, pwede po kayo magdagdag, depende sa context din po ninyo. For the supplemental activity for the lesson 1, ito po yung isa sa suggested na activity po natin na pwedeng gawin ng both younger and the older kids. Pero syempre sa younger kids, kailangan mayroong assistance ng teachers po natin. So yun po, may mga supplemental activity tayo na pareho, kasi kayang gawin pareho. Pero may mga activities talaga na kaiba po sila ng gagawin. So ayan po. Another strategy, again, yung madalas na natin ginagawa, no, storytelling. Kaya lang po, sa storytelling, syempre, lagi naman natin sinasabi, di ba, na mag-prepare talaga tayo ng visual aids. Or, marami ng churches ngayon ay, may TV, di po ba? Yun ang ginagamit ninyo. So, mayroon po tayong ipoprovide nga na illustrations for you. So example po, sa lesson 2, ang ating lesson po ay God gives us second chances tungkol kay John the Baptizer. So, yun din po. We're going to use John the Baptizer. Hindi na po John the Baptist. Okay, so hindi ko na po i-answer yung buong lesson 2, no? Yung story lang po ang gusto kong ipakita sa inyo na strategy po dito. So, ayan po. Ito si John the Baptizer. Siya ay anak ni Elizabeth and Zechariah at siya ay cousin ni Jesus. So, kilala siya sa tawag na John the Baptizer because he baptizes people. So, John is a simple man. His clothes were made of camel's hair. Yan. So, ang gagawin niyo po, kung ito po ay hindi sa TV at lang talaga, ang tawag dito, printed, ilalagay niyo po yung damit ni John sa kanya. Ididikit niyo po sa board or may flannel board po kayo. So, ayan si John kanina. So, ididikit niyo po yung damit niya sa kanya. So, and his belt was made of skin of animals. His food mostly is locust and wild honey. Yan. So, lalagay natin sa gilid ni John the Baptizer. John the Baptist helps people prepare for the coming of Jesus by preaching. He preaches about repentance and he tells people to confess their sins. So may mind bubble po tayo ilagay sa bandang uluhan ni John the Baptizer. Sins are the things we do that do not make Jesus happy. Sa mga bata po kasi, I always teach yung concept ng sin na ito yung mga bagay na hindi masaya si Jesus pag ginagawa natin. Diba? Ano ba yung example? Sasabihin niyo po yun. Like cheating. Sa school kasi yan ang madalas dahil mga bata, no? Telling lies, hurting others, disobeying our parents. John tells people to confess and repent. Repentance means not doing again the sins that we do to others. Or the bad things, hindi na natin uulitin. Yun ang ibig sabihin ng repentance. After hearing John's preaching, people would confess their sins and John would baptize them in the river.
Yan, tapos asan yung next picture? John also tells people that someone powerful than him will come to save. John talks about Jesus. So, ganyan po, ang ating mga storytelling naman po. I encourage po talaga na alam ko po mga high school students ang madalas na Sunday school teacher ng ating mga bata, di po ba? Pero make time na i-workshop natin sila. Again, ito po ay prepare na po namin sa inyo yung mga illustrations natin para mas madali din po. Dahil alam natin na yung schedule talaga ng mga estudyante ngayon ay busy-busy po sila. So, for other na lang po ito, no? Magkaroon po yung attendance chart natin. Di ba ang VCS, bongga tayo, pinaghahandaan talaga natin yung ating VCS. Why not pagdating sa Sunday school, ganun din po yung gawin natin, ano? If nag-workshop tayo sa VCS, we also do workshops sa Sunday school. Kung kaya, tatlong lessons. Or kung hindi, di sige, one lesson na lang every week, no, i-meet yung mga teacher. So, meron po kaming suggested na nasa natin, kasama sa bundle, ipapakita namin. Pwede tayo magkaroon ng Sunday school attendance card para after ng quarter na ito, pwede po nating ipauwi sa mga bata. So every week ay ilalagyan natin ng stickers yung mga dates na nakasulat dito. So halimbawa, ayan. Ayan yung ating card. Present po si Sir Ronil ng November 30. Ayan, present. Lalagyan natin ng sticker yung kanyang card. Again, pag natapos yung quarter, pwede nating ipauwi sa kanila. At pag pinauwi natin, may awarding din. No, mamaya pakita ko sa inyo. At sana din po, no, yung mga, kung meron tayo mga space, actually ito, art wall, art gallery lang naman. May mga artworks kasi tayo na kinukulayan nga or may craft, diba, na pwedeng idikit natin. Pwede natin gawa ng art wall or art gallery. So, ayan po. Yung mga bata, meron silang, katulad po nung nasa picture, no? Para every week, ito yung ginawa namin. Yung mga craft naman po, pwede na natin ipauwi sa kanila. Gusto kasi natin na pagkatapos kulayan, hindi lang nila itatapon. Di ba? Usually tinatapon. Actually, sayang talaga. Kaya as much as possible, umiisip kami ng mga activities natin, supplemental activities, na hindi lang itatapon po ng ating mga estudyante. So, itong art gallery natin, yung mga pinaint na, or meron tayong isang lesson na tawag dito, gagawa tayo ng colored sand. Alam niyo po yon yung ginagawa sa mga giveaways. No? Pero actually, hindi naman talaga buhangin yon. Ano po? Asin po yun. Nasasamahan ng grated na colored chalk para magkakulay. So, binibigyan ko na kayo ng heads up kasi meron pong isang activity na ganun yung gagawin natin. So, itong mga arts nila, pag samasamahin natin at the end of the quarter, kasama yung attendance card natin, magkaroon tayo ng recognition. So, lahat na naka-perfect attendance, bigyan naman natin sila ng token or ribbon para ganahan sila to attend Sunday school kasi yun naman talaga yung gusto natin gawin din para sa kanila. Yun lang po. Thank you po. Yay! Thank you. Thank you, Teacher Shara. Ang Sige po. Bali po yung maganda yung PowerPoint, no? Sabi po natin kanina, yung mga illustrations po natin ay original po. Hindi tayo makaka-copyright doon. Ginawa po ni Ate Shara, nilagyan niya for PowerPoint. So, pwede rin po na ganun. Kung hindi po kayo makaka-print ng malalaking pictures for children, pwede nyong, kung may TV po kayo sa inyong church, sa inyong Sunday school room, pwede rin po yung ganong design. So, hihingi din tayo kay teacher ng PowerPoint presentation. Kung pwede po, no, isusupply natin. Kasi kung magpe-prepare po tayo every Sunday, we will keep you posted po sa ating BCED page para kung ano po yung mga materials na pwede po natin magamit para mas mapagaan yung pagtuturo. Kasi nakita po natin yung sitwasyon ng mga churches natin, no? Pabata ng pabata yung Sunday school teachers. Tapos ang mga youth po natin, sobra din yung mga, yung mga
schoolworks po nila. Kaya iniisip po natin kung paano po talaga tayo makakatulong. Kaya yan, maraming salamat po sa ating mga deaconesses. Alam ko po si Doc Ranil, meron po siyang mga i-include sa ating training workshop po today. Yes, ma'am. Salamat po uli. Now, dito po ako nagtapos kanina na nakita natin po na importante talaga, seryosohin natin yung ating pagtuturo sa Sunday School, sa Bible study, no? Because it will spell the difference. Kaya kung nakita nyo po yung ginagawa ng ating mga co-writers, co-authors, ay talaga pong pinag-isipan. Hindi po ito kung saan-saan lamang nanggaling. Ito pong ating ginagamit ng mga materyales. Kaya kami rin po, kung kami po ay nag invest ng time, iniling din po namin na mag-invest din kayo ng time sa pagtuturo po. Ano, ayan na, binigay na po namin yung mga materials. Gagawin na lamang po natin, babasahin natin, aaralin. Yun lang naman po ang part nyo, no? Aaralin, babasahin, at pagkatapos, let us be um, creative in presenting this story. Interactive, yung pong gusto sana natin mangyari, yung Bible study natin, tsaka yung Sunday School natin, interactive. Kaya po ang tingin ko sa inyo, tingin ko sa atin bilang mga facilitators, ay hindi na po yung old-fashioned teacher na siya lang ang salita ng salita, no? Ang ginagawa natin, binibigyan namin kayo ng informasyon, binibigyan namin kayo ng mga detalye tungkol sa teksto, at ito po ay madali ninyong i-share sa inyong mga uh, learners, ano po, yung mga nag-aaral. Kaya, nais ko pong muling ipaalala sa inyo yung seriousness ng ating trabaho bilang o ating pagkakatawag bilang mga teachers and facilitators. Now, let me end by making a summary of our presentation this afternoon. Okay. Now, at the present time, we only have three materials. At iniisip po namin, siguro sa mga darating na panahon, kung tayo po ay pagkakalooban ng additional resources ng BCED, ay gagawa na po tayo ng mga highly specialized materials. Ngayon po kasi ay isang material lang yung available for you, for children and for youth. Darating ang panahon, we will try to be specialized. Hindi na po yung kamukha ng pinakikita sa atin ni Ate Shara na pinagsama-sama natin yung isang lesson para to address the needs of uh, children below 7 years old, and pagkatapos 8 and up, ano, sa darating po ang panahon, siguro makaiba na yung mga materials na gagamitin, at kami po ay humingi din ng tulong sa inyo. Na kami po ay unawain nyo muna dito sa limitations na aming nararanasan ngayon. So at the present time, three materials lang ang aming may offer sa inyo. Children, yung po sa children, dalawa. Yung manual plus the art kit. Kaya dalawa po yung makukuha nyo pong mga materyales. Di ko po alam kung anong tawag nila doon. Ang tawag ko po doon art kit, pero isa po di siyang booklet kung nasa saan nandoon po yung yung mga arts na pinakikita sa atin ni Ate Shara kanina. Meron dito po tayong isang manual for youth at meron po sa adult. Din po sa adult, ay pwede nyo rin gamitin hindi lang sa pagtuturo sa mga pastor, baka pwede nyo rin pong gamitin sa inyong pagpipreach. Yung yung materials for adult ay dinesign ko rin para magamit nyo din sa inyong pagpipreach kung ito po ay nanaisin ninyo. Pangalawa, the materials present the gospel readings of the lectionary. So ito pong darating na November, mag-start po tayo Advent, kaya po ang kulay ng ating mga materials ay purple sapagkat ang purple po ang kulay ng Advent. At ito po ay tatagal hanggang Transfiguration Sunday bago magmahal na araw. Okay? So, katulad kanina, sinasabi ko na po, mostly sa Matthew, manggagaling gospel readings natin and interspersed with materials coming from the Gospel of John. Ang atin pong magiging theme for the year is obedient discipleship. Okay? It is the overall theme,
But for this quarter, ang atin pong tema ay submitting to the will of the Father. That will be the theme for the first quarter. Sa mga bata po, following Jesus, obeying what God requires. Ito po yung simplified presentation ng ating um, overall theme sa mga bata at yung ating quarterly theme. And lastly, these materials are not meant to be your master, but they are your teacher's aid or help. Katulong nyo po ito. Huwag nyo pong gagawing master ito. Okay? Ito po ay nagbibigay ng informasyon sa atin para magamit natin, ma-inform tayo doon po sa tekstong ating pinag-aaralan. At ito po ay maging daan ito para magkaroon kayo ng confidence na magturo sa inyong mga student learners. Okay? So, di ko po alam kasi may mga technical terms po na ginagamit kayo ngayon pagdating sa mga estudyante na ating tinuturuan. Okay? Now, let me issue this appeal. Okay? Kailangan po namin ng prayers ninyo. Okay? I appeal that you support us, the BCAD, through patronizing the materials. Ayan na po yung mga materials. Hiniling po namin sa inyo na suportahan niyo po sana ang BCAD sa mahirap na gawain ito sa pamamagitan po ng pag-patronize dito sa mga materials na ito. Okay? And also, we would like for you to pray for us, the PCED team. Medyo mahirap po itong ginagawa namin ito. At hindi po namin alam kung ano ang plano ng Panginoon para po sa BCED pagdating po sa endeavor na ito, pagdating po sa mission na ito. 3 years is 3 years are very long time. Hindi po namin alam kung anong mangyayari sa amin sa loob ng 3 taon. Kaya po ipanalangin nyo, palagi po namin hinihiling sa inyo na ipanalangin nyo ang aming team na ito. Upang sa ganoon, matugunan po namin yung inyong need for nurturing the church, the UMC, the United Methodist Church, that we all love and serve. Kaya po, sa pagtatapos, ay ito po yung aming hiling sa inyo. At Ate Mek, ako po ay tapos na sa aking presentation. Marami pong salamat sa inyo. Siguro po kung may mga tanong kayo, ito po ay bibigyan namin ng kasagutan. We will try to answer your question. Ate Mek? Sige. Sige po, Opo. mag-share screen lang po ako. Thank you po ulit sa ating lahat. Wait lang po, baka iba na naman ma-share ko. Ayan. Yun po ako tulad ng sinabi ni Doc. Additional lang po. Ang materials, ay, sorry po. Hala. Ang materials po natin ay 800 pesos lang po. Kasi yun yung next question, how much is the material? Kino-compute ko po kanina. Bali, 4 po yan. Yung sabi ni Doc, children, youth, and adult. Plus, meron po tayong kit. Yung mga original illustrations po natin kasama yun. So, kino-compute ko po kanina, 800 divided by 4 books equals 200 pesos. Divided by 13 lessons. So, every Sunday po, ang cost lang po ng lesson natin ay 15 pesos and 38 cents. So, ganun po siya kamura. Pinanalangin po natin na maging, ano po ba, affordable para po sa ating mga local churches. At nagpapasalamat po tayo dahil kala ko po kanina, konti po yung makaka-join sa Zoom na naramdaman po talaga natin yung desire para po magkaroon tayo ng ganitong mga workshops at ganito pong mga material dahil sa kabila po ng malakas na ulan, hangin, ay ang dami po natin dito sa Zoom. Kaya ayun po, hindi pa po tayo natatapos, meron na pong mga nagre-request na mga PowerPoint, kaya ipanalangin po talaga natin na matugunan po natin yung mga pangangailangan po. At marami pong tao ang ibigay sa atin ng Lord para po mag-work para po sa ating DCEB. Alam niyo po, hindi po natatapos sa Sunday School. I want to take this opportunity para i-promote po. Meron po tayong dalawang deaconesses din po na naggawa ng preparatory confirmation class manual. Very easy po siya. Gusto ko pong i-share sa inyo yung
yung parang content po niya, magiging available din po ito. Kasabay po ito na ide-dedicate sa October 1. After po nun, ay magiging available na po yung mga materials. Kasama po itong confirmation class. Kaya lang, wala pa po siyang price. Chine-check pa po natin. So, very easy po yung content niya kahit English po siya. Ano po siya, interactive. May mga sasagutan po yung mga confirmation class students. Ganyan po siya. May mga kukulayan. Kaya po hindi na po kayo mahihirapan. Ang galing nga po kasi talagang nag-exert po sila ng effort para po ma-produce ito. At yun po, kasama po ito sa promotion. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating lahat. Kanina po naka-reach tayo ng 178 na, opo, talagang pinapalakpakan. Salamat po sa Lord. Naka-reach po tayo ng 178 participants po dito sa Zoom. At ngayon po nagpapasalamat tayo dun sa 164 na kasama po natin. Hello po from different parts of our UMC connection. Alam niyo po kung okay lang po yung time, meron din po tayong mga kaibigan sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Kaya hindi lamang po dito sa ating sa Philippines. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat, hindi po natin mababanggit. Hello po sa inyo, nakikita po namin kayo. And we thank you so much po sa inyong participation. And with that, kung may mga questions po kayo, pwede po kayong directly mag-message sa Board of Christian Education and Discipleship page, o kaya po, any of us, pwede nyo rin pong i-message, i-PM, or yung ating pong mga board. Nandito po yung ilan sa ating mga board. Si Deaconess Leia, yung mga board members po natin, no? Si Reverend Tess, si Ate Luisa Laguardia. Sorry po sa hindi ko po makikita kasi 100 plus po, no? So maraming salamat po. And with that, Ate, excuse me po ate, no? yes Baka po, meron Doc. silang gustong i-clarify. Yes po. Baka bigyan natin sila ng kaunting time Ay, sorry po, hindi ko po to clarify. nakita. Ayun, may message po. Sige po, Ah, balikan ko lang po before tayo mag-closing prayer. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat. Clarify po, sa November pa po pwedeng gamitin ang material. Yes po, October 1 po magiging ready siya. At least po, ma-prepare po yung mga teachers natin. Ang first lesson po kasi, yung lectionary A ay sa November 31. Tapos 13 lessons po yun hanggang January. After po nun, ipoprovide po ulit ngayon pa lang po, nagsimula na po, nakasimula na, siguro 2 weeks na ba, nakasimula na po yung mga writers natin para po dun sa susunod nating book. Kaya po binigay ko po yung computation kanina para sa 800 pesos kasi sasabihin po nung iba, for 1 year na po yung mga books, no? Tayo per quarter po yung ating wino-workout. So yun po. October 1 po siya magiging available para po magkaroon ng time para po i-deliver dun sa mga medyo malalayong lugar. Tapos po, November 21 po yung para po dun sa first lesson. Para po maka-ready tayo, hindi po yung nakuha natin, ituturo na natin agad the following week, o no? Hindi po ganun, para makapag-ready po tayo. Tapos po, yun po, commitment po ni Dr. Ronil, ni Deaconess Cathy, Deaconess Shara May, kasama po ang panalangin natin na mabuo po natin yung 3-year cycle at patuloy po nating ipanalangin dahil marami pa po tayong projects na padating po. baka meron Okay. silang gusto i-clarify Sige po, doon sa sige po. presentation. Halimbawa, baka meron silang gusto itanong. Yes. Magandang gabi po. Meron pa namang konting oras. Okay po, sige po. Si ate po from Angono, UMC. Yes po. Magandang gabi po. Mhm. Kung sa ngayong taon po magsisimula ng November ang lesson, paano po sa susunod na conference year? Kasi po June kami nagsisimula, usually July meron na po kaming lesson. May plano po ba kayong i-adjust ang inyong mga lesson para sumunod sa conference year natin? Ang sinusundan po natin ay calendar year, hindi po conference year. Kaya po yung calendar year natin, kung kailan po nag-uumpisa yung calendar year natin, Advent will start on November. Kaya po ang sinusundan natin ay November. Kaya po ito po kasi ay nakabase sa lectionary at ang lectionary po natin ay nagpapalit it's either October or November based on the calendar year po. Yun po ang base yan ng lectionary. Kaya po kung siguro kayo na po siguro ang mag-adjust kung paano po nyo ito ay a-adjust sa inyong mga churches.
Kasi Basta po sa kami po ngayong ay, taon, opo, kami po kasi ay sumusulat base po sa leksyonaryo. At ang leksyonaryo po natin ay nag-uumpisa doon po sa tinatawag nating calendar year, ma'am. ang calendar year ng church. Opo, opo. Okay po. Christian year. Yes. From Ang Advent. Christian year. Yes. Advent po Okay ang po. start niya. Oo. Oh, Sa yeah. kasawiang palad, June po or July nagsisimula sa amin kasi po bagong conference year. So naghahanda na po kami ng mga leksyon. Pagpatawad po ninyo, baka next year po bumili ang adult kasi po nailatag na po namin yung aming curriculum sa isang taon. Yes po. Pero nagpapasalamat po rin kami ano po dahil merong ano. Tanong lamang po, ito po bang inyong hinanda na espesyal na hinanda, ito po ba ay para sa face-to-face o pwede rin po ba ito sa online? Kung merong online na Sunday school. Meron po kaming inihanda ding Mek, ano ba yung tawag natin doon? Yung soft copy na pwede rin nilang Hmm. i-order. Opo, opo. Ano, di ba meron E-book, tayong gano'n? e-copy po. E-book, meron din e-copy, may e-copy din. Ayun. Let me correct myself, hindi po calendar year, no? Christian year po yung ibig kong sabihin. Christian, Narinig ko po si Pastor Ray. meron, opo, okay. Hmm. Ano lang po, naisip ko po Opo. kasi yung, ano, Hmm. calendar, Christian year po yung ating gamit po. Nag-start po kasi yon sa Christian year Opo. po natin, sa Advent season. Pwede pa pong isa o baka Sige may po, iba pang sige gustong po, sige po magtanong? po, sige po. Ang Sunday school po namin ay limitado sa 50 minutes. Ano Yes po. po? Kasi sandwich kami. May first service, may second service. Ito po bang inyong lesson plan ay meron po ba itong duration, yung suggested duration po Yeah. ninyo para ma-cover? Opo. It should be 1 hour. Ano po? Pero pwede rin nyo pong paikliin. Depende po sa inyong pangangailangan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi po ito master ninyo. Ito po ay aid nyo. No? Ito po ay pwede nyong gamitin kung ano po ang pangangailangan ninyo. Kayo na po ang bahalang adjust nito sa inyong mga pangangailangan. Pero ito po ay disenyo lamang for 1 hour. Hmm. 1 hour. Okay, so, Pero pwede nyo pong paikliin. Depende po sa pangangailangan ninyo. Apo. Opo. Kung Salamat po meron po sa pong panahon, Opo. Sige dagdag po, lang po sige po, sana ito sige sa po, sige po, opo. yung pong youth, yung mixed class na children, English and Tagalog, Taglish. Pero po, dun sa adult, ito po ba ay pure English, Taglish, Ah, o meron po bang salin sa Filipino? yun pong sa bata ay English, yun pong sa youth ay Pinoy, Taglish, Taglish. Ganun din po sa adult, Taglish din adult, po. Taglish Opo, din po. opo. Okay po. Parang magre-report si Tita bukas sa meeting, ay sa Sunday. Thank you po. Baka po may ibang questions pa po. Meron pa po ba? Hello po, magandang gabi po. Sige po, Shemi. Yes po, Shaton, Samsung United Methodist Church, Negros Oriental po. Wow, Um, layo. yes po, we are very much interested to avail of the books or probably the e-books since we are also Sunday school teachers in our church. If ever we are going to avail the e-book po, magkano po kaya siya? Ate Mek? Sa ebook po, same lang din po yung price po. Okay. Yes po. Thank you po, Shemi. Yes po, Doc, meron pa tayong mga Bohol, Bicol, Ganun po, layo, ano? North. Opo, Opo. buong Pilipinas po tayo. Wala pa, Salamat po. hindi ko lang po nakita kung may mga nasa abroad po na nakapag-participate. Pero ayun po. Thank you po. Ate Mac, yung 800 ba, yung tatlong set na children, youth, and adult? Yes po, yes po. Meron pa po ba? Meron ba workshop for second quarter?
Kung gusto niyo po, maninigil na kami. Ano, Ate Meg? Then, nagbibiro lamang po. Kung, Apa. kung kailangan niyo po ng workshop na katulad dito, sige, we will be presenting the same po. Kasi magbabago ulit tayo ng topic. So, magkakaroon po tayo ng heads up para po doon sa mga teachers, facilitators po. Sige po, if you want that, Pastor John G, we can do that. Thank you po. Thank you. Ako, Pastor John G. Thank you. Na-miss daw Thank you po din kayo po. sa lectionary study. Ganun po ba? Opo. Thank you po. Teachers from Lupao, Nueva Ecija. Sa bawat age group po ba ay ganun din po ang price? Yung 800 pesos po para sa 4 po na books. Meron pa Yes. po yung kit, yung illustrations po, 'di ba? Yung mga visuals po natin, naka-separate po siya na book. So, 3 manuals po, children, youth, adult, plus po yung kit natin, 800 na po lahat 'yon. Thank you po. Paano order, Ate Meg? Pwede pong mag-place ng order sa BCED page po. Gagawa na po tayo ng link para po Okay. dun. Inantay lang po natin tong workshop po natin. Yan po. Mek, may tanong ako. Paano kung katulad nung ang gono yata kanina, meron na sila for adult. Ang gusto ko lang avail ay youth and children kasi meron na rin kami for adult. Opo, napag-usapan na din po natin yan. So, ang ina-encourage po sana natin, 3 kasi po, mas mamamahal yung printing pag iba-iba po, di ba, yung number. So, meron na rin po tayong price, 350 pesos po, kapag isang book lang po, yung in-order nyo po. Ayun. Bakit hindi nyo patatluhin early? Ikaw naman. Kasi po may Pinag-ihirapan ko, available. iniiwan mo pa ako. Kailan daw po pwede mag-avail? October 1 po, ang promise po ng printer na marirelease po nila. So, kapag may mga orders na po kayo within that week, yung mga kaya po namin i-accommodate for that week, October 1, yung week po nun, ay ipapadala po natin agad para po makapaghanda po kayo. Alam namin na excited po kayo. May bayad po ba ang Shipping. shipping? O Shipping. kasi po maliit na po yung cost ng ano po natin. Kaya yung shipping po ipapa-shoulder po natin sa bumibili. Kaya nga po kung pwede po na by district or per annual conference po yung pag-order, mas maganda po. Wag po kayong mag-alala, makikipag-coordinate po tayo sa mga annual conference, Board of Discipleship bilang sila po yung inyong naka-in-charge, meron na pong grupo po iyon sa Facebook para po madali po mag-disseminate ng info para po dun sa mga orders para hindi po kayo mamahalan sa shipping fee. And we will try na baka po pwede sa Shopee, di ba po mas mura yung mga shipping pag ganun. I-explore po natin yung mga ganong possibilities. So, paki-follow po yung page natin, Board of Christian Education and Discipleship po yung pangalan. Pag finalo nyo po siya, mag-a-appear po lagi sa newsfeed nyo po yung mga updates po ng BCED. Hello po again. Regarding po sa children, sana po may mga pictures na pwede ipaprint. Yes po, meron na pong kasamang book, hindi na po kayo magpapaprint. Pag bumili po kayo ng 3 libro, may kasama na po siya. Pwede, kung wala po kayong printer, i-photocopy nyo na lang po siya para makagawa ng pop-up book. Yes po. Nandun na po yung illustration. May mga drawings po, may mga pictures na original. Original po iyon. Hindi po yun dinownload sa Google. Hindi po yun galing sa internet. Original digital drawing po. Kasama po sa 800 pesos. Thank you po. Skip po. Meron na pong colored pics for visuals and black and white pics for activities. Katulad po ng ginagawa natin sa VCS, we will make the, siguro yung colored available online. Downloadable na lang po sa Google Drive. Kaya po sana makapag-avail yung bawat church para po palagi po nating ma-provide yung pangangailangan ng church. Sana po wag tayo mag-photocopy kasi enough for all churches po yung ipapaprint natin. Pag na-patronize po natin to, hindi tayo nagpa-photocopy or
minsan po kasi dinownload, sinishare na, no? Doon sa iba. Mahihinto po yung ministry po natin. Kaya po sana, yung 800 pesos, maliit na halaga lang naman po ito para sa 3 months. Kaya hinihiling po namin na tulungan niyo po kami sa ganitong paraan para po mag-continue po yung ministry natin. Thank you lang po yung mga bigay natin sa sa writers natin. Thank you at pag-ibig. Opo, meron pong colored picture sa Google Drive, black and white po para coloring, pwedeng coloring material po ng mga kids, yung nasa kasama po sa manual. Yes po. Mawawalan po kami ng trabaho kapag Pi- pinotocopy nyo lang Opo. Baka po Baka mahinto kasi baka wala pong mahinto. pang-continue. Ayun po. Kaya maraming maraming salamat po. Wala na po ba? Kung wala na po, thank you po sa bawat isa. Luzon, Visayas, Mindanao, Mea Bea Dea, sa atin pong BCED board, sa lahat po ng nag-exert po ng effort para dumalo ngayon sa kabila po ng malakas na ulan, bagyo, hangin. Salamat po. At ngayon po hilingin natin si DS Feli de la Cruz, ang ating ever supportive DS sa atin pong closing prayer. Okay po, magandang hapon po, magandang gabi. Tayo po ay manalangin, mapagpala at mabiyayang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isang mabiyayang workshop ng Sunday School sa pamagitan po ng aming mga writers, ang aming Dr. Roniel, ang Teacher Shara, Teacher Cathy, at ang BCED Executive Secretary namin na si Teacher Meg at ang kanilang board members. Salamat po Panginoon. Tunay nga po na napakayaman na ito ay amin pong natunghayan at nawa magamit po ito Panginoon ng bawat iglesia lokal lalo na po sa mga marami ang naghahanap ng mga materials at ito na po Panginoon natupad na po at na tugon ang aming mga panalangin kaya nawa ito po ay amin pong tahan at magamit dahil ito po ay base rin sa aming lectionary calendar at alam namin na napakalaking tulong po para sa paghubog, para sa ikalalalim pa at ikalalawak ng kaalaman ng pananampalataya ng bawat miyembro at bawat mapaglingkuran ng aming mga Sunday School materials. Lord, salamat sa bawat isa na dumalo at ito po ay napakalawak ang mga nag-attend at alam din namin Panginoon, palalawakin mo pa ang ministry ng BCED sa pamagitan ng mga resource materials at mga writers na nagvo-volunteer, Panginoon. Amin pong pinapanalangin na magpadala pa po kayo ng maraming mga magbobolontaryo ng mga writers upang makasama po ng aming mga nagsulat ngayon at naghanda ng aming mga materyales. Lord, bagaman nasa hindi maayos ang aming pong panahon, subalit inayos niyo po ang aming mga Wi-Fi connections. Kaya Lord, we offer to you our praises and thanksgiving sa gabing ito at ingatan at pagpalain mo po ang bawat isa, maging po sa amin pong pagtangkilik sa mga Sunday School materials at iba pang mga ibababa ng aming BCED. Lord, salamat po at ingatan po ang iyong mga anak at pagpalain at patuloy na samahan mo kami sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya at sa aming mga kalalagayan saan man po kami. Salamat po Ama at ibinabalik namin sa iyo ang papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Amen. Thank Amen you. po. Thank you so much po. Thank you po. Recorded po ito, ipopost po natin sa ating page po. Kaya paki-follow po, paki-like po yung ating page. Thank you so much po. Thank See you. you. Thank you. Salamat po. See you Sunday. See you po, Pastor Ray. God bless us Ate all. Resi. God bless po. Thank you po.